Welcome to our virtual career guidance event. May I request everybody be still as we begin this by singing the national anthem to be followed by GRI hymn and prayer. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God and Heavenly Father, thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you for your presence, Lord, that you are here to help us in this activity. May this event become a meaningful one to enlighten the minds of the students, to be determined and courageous in achieving their dreams and aspirations in life. Send forth your Holy Spirit to guide us always. We cannot do anything good without you by our side. Forgive our weaknesses, O God, for most of the time we go astray without us knowing it, due to our self-centeredness. And today, as we prepare to hear inspiring stories from the people who are living witnesses to your goodness, may our minds and our hearts be guided to the right path, and be prudent in making our choices in life. We offer every moment of this event for your glory. This we ask and pray in the mighty name of Jesus, our Savior, one God, forever and ever. Amen. Hello, Resilience, and hello, Universe. Welcome to our virtual career guidance symposium with the theme, Pangarap na Pinaghandaan, Tagumpay sa Kinabukasan.
And we truly hope that this event be a meaningful one as we hear inspiring talks from our very own alumni who were once young dreamers like you before achieving the status they have right now, as they share their testimonies of experiences and success in their chosen career, to provide inspirations to our students in chasing their dreams and aspirations in the future. This activity primarily aims to help our grade 10 and grade 12 students acquire the knowledge, information, and broader perspective necessary to identify career options and narrow them down to make one career decision. We divided this symposium into 5 segments. We have the medical career, the uniform career, business career, PR career, and the engineering career. But before we give you our resource speakers, let us first hear an equally inspiring welcome remarks from our dear principal, Mrs. Socorro G. Estacio. Ma'am Cory. Magandang araw sa inyo mga bata at sa aming mga piling panauhin. Una po ay nagpapasalamat ako sa Rizal Institute sa lahat ng nakibahagi sa forum na ito. But actually, hindi lang siya isa, ito ay 5. So forums ang nakalagay sa ating ads. Ulit, nagpapasalamat ang paaralan na ngayon ay nagdiriwang ng 75 taon ng kanyang pagkakatatag. Okay, yung mga guests natin ngayon ay hinubog sa ating paaralan. So for 95 years, patuloy ang ating pagbibigay ng best quality education sa ating komunidad. Okay? Salamat sa Diyos sa 75 taong patuloy na paglilingkod sa mga kabataan, patuloy na pag-uubog sa kanila hanggang sa sila ay maging matagumpay. Salamat sa mga panauhin, again, ng mga alumni ng Jose Rizal Institute at pinaulakan niyo ang aming pioneer. The school is so proud of you. Marami na sa inyo, ako, ay isang Rizalian. Hindi tayo magiging ganito kung hindi sa Jose Rizal Institute o isa sa mga factors na magiging ganito natin ay ang Jose Rizal Institute. Mga bata, lalo na yung mga grade 12 at yung mga grade 10 ngayon na nag-iisip na kung anong karera or kurso ang kukuhanin sa kolehiyo, pagkakataon nyo upang matuto sa mga forums na ito. Sana panoorin nyo lahat ang forums na binubuo ng 5 grupo. Okay? Sikreto ko ano yung 5. Manood kayo. Okay? Tapos ay ang mga paalala ko sa mga nagpaplano kung paano ang bukas sa pamamagitan ng pagpili ng kurso. Una, huwag kalimutang magdasal. That's the most important thing. Remember that hindi natin makukuha, matutupad ang ating mga pangarap kahit anong kawag ang gawin natin kung hindi tayo kaawa ng Diyos. Okay? Pangalawa, huwag kalimutan ng mga magulang. Kahit anong kurso kuhanin nyo, makipag-usap sa magulang. Una, tanong nyo kung kaya kayong pag-aralin. Pero lahat ng mga magulang, alam nila ang tungkulin nila na kailangan kayong paularin. Kaya, ang mga magulang ay laging nakahandang magtiis. Bakit lang kayong masaya? You focus on your studies. Hindi mahirap para sa mga mahirap sa nanay ang kumita, pero nagiging madali ito kung nakikita nilang masipag sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Pangatlo, you focus on your dreams. Yun ang laging magbibigay sa inyo ng dahilan para gumising sa umaga. Okay, sabi nga na isang commercial. Ang mga pangarap na ito ang laging magpupush sa inyo para patuloy na mag-aral, magsikap, makatapos hanggang sa makamit ang mga pangarap. At sa pag-iisip ng kurso, isipin nyo din na hindi lamang pangkuling yung kurso. Kung ano man ang matatapos nyo, ito ay magiging bahagi ng buhay nyo sa darating. So, sabi nga ng DepEd, when you dream big. Okay? So, pag nangarap kayo, hindi lamang, kung grade 12 kayo, hindi lamang pangarap sa June 20 o kung kailan ang pasukan sa next school year. Pangarapin nyo din ang buhay pagkatapos ng isang kurso. Ang kinabukasan ninyo, isama niyo sa pagbubuo, sa pagpili ng karera kukuhan ninyo ngayon pa lang. Pangalawa, pangapat, huwag niyong kalimutan ang ating inang paaralan. Hindi biro ang 95 years para sa GRI. Dahil lagi iniisip ng GRI ang kinabukasan, ang
kabutihan ng mga mag-aaral nito. Kaya kahit papalabas na kayo ng GRI, lalo yung mga grade 12, still, kagabay nyo ang paaralan. At nagpapasalamat ang buong paaralan sa pagtitiwala na hindi binibigay nyo sa kanya. Pakisabi sa mga magulang nyo na maraming salamat at dito kayo hinugot. Pagdating ng panahon, maasa ako na kung may mga forums pang magaganap at nasa batch na ito ang ilan sa mga maiimbitahan namin. Pagdarasal namin ang inyong tagumpay, patuloy kayong mangarap, patuloy kayong maging masaya. And of course, sa panahon ng pandemya, patuloy kayo mag-ingat. Mabuhay kayong lahat, mag-enjoy kayo sa forums na to, tingnan niyo lahat kung paano kayo matuto. Okay? Mahal kayo ng masaya sa decision. Magandang araw. Thank you, Ma'am Cory. And so, for this segment, we'll be hearing resource speaker from the uniform career. Be ready to be inspired as we listen to our resource speakers. Our first resource speaker is the son of Mayor Tony Pep Raimundo Jr. He lives in Balangan City together with his wife and 3 children. He graduated in GRI in the year 2002, Section Ruby, under the guidance of Ms. Lilia Vergara. He took up BS Aviation, major in flying, in Erling College in Pasay City. He became a pilot in Cebu Pacific in the year 2012. And now, he is the captain of Cebu Pacific Airbus 320-321. Resilience, let us welcome Captain Antonio Raimundo III. So hello, good morning ladies and gentlemen, teachers and students. So first of all, I would like to greet you happy 95th Foundation Day for Cerizal Institute Orion. I am Antonio Raimundo III and I'm a captain at Cebu Pacific Airbus 320 or 321, and this is our office. So I also came from Cerizal Institute batch 2002, and I'm from Section Ruby. Our advisor before was Ma'am Loli Vergara, and she's also my favorite teacher. And favorite subject is history, probably because it's also has an advantage in our flying career, because usually we always review our past performance to improve our techniques for the future. Also, kalokohan. There's one time in our 4th year, lahat kaming magtutropa. Nasa likod kami ng Nara, in the bench sa likod. Then we were playing cards. So, nahuli kami. We went to the principal office with Ma'am Pepa. Originally, we are to be suspended about 5 days, but nag-iyakan yung mga kasama ko, so nasuspend kami ng half day lang. And so again, I'm a captain in Cebu Pacific for about 9 years now. And before joining Cebu Pacific, I studied at Erling as a major in flying. Then 2006 graduated, then become a flight instructor somewhere in Plaridel Flying in Yokota Aviation as a flight instructor. Then to gain flying time, then joined Cebu Pacific. First officer for 4 years, then upgraded as a captain. So as a captain, my duties and responsibilities are to bring the aircraft and the passengers safely and to its destination.
and basically all the responsibilities are regarding the aircraft are the responsibilities of the captain once the doors are closed until it opens to its destination. Our salary before pandemic, it's about 150 to 300,000 pesos monthly, and when pandemic happened, our salary was cut into half. So perks of being a pilot, first of all, is the view. So medyo cloudy, pero it's always the view. And before COVID, we usually do layovers on other countries. So that's also one good thing. We enjoy traveling to the other countries, and para kaming turista doon. Then downside, wala kaming holiday, so any day of the year we have to fly. So if you have special occasions, and sometimes you cannot attend to our family gatherings because we need to fly. And also one downside siguro is different time schedules of starting for work. Sometimes we start our work at 1 in the morning, or sometimes we start our work at 11 in the evening, and darating kami the other day na, which is called the red eye flight. So yun lang, we need to take care, or make sure that we are well rested before we start our flying or our job for that day. So tips for if you want to pursue your flying career, I might say na flying will still a good career to pursue, because after we get through this pandemic, so probably the aviation industry will go back to its normal status. So if you want to pursue, there are three types. There are three ways to join the airline. First is joining the military. You can enroll at PM8, then join the Air Force, or I think any branches of the military has a Air Force part on their, even Navy or Army, they have some Air Force wing or flying wing on their part. You can join and there and build your flying time and experience there before joining the civil aviation industry or airline industry. Second, before the pandemic, like Cebu Pacific and other airlines, they have cadet program, which they train you for free, and they'll just deduct your training expenses through your salary. It requires there's an entrance exam, and it requires at least college degree. Any college degree, any college course you can take. And the third way, yung katulad nun sa akin, we paid for the expenses, all the expenses for our training. So we paid for our commercial pilot license, it's about 200 hours plus instrument rating. Then joined the general aviation. Like myself, I joined in Plaridel as a flight instructor to gain flying time and experience before joining Cebu Pacific. So for you students, it's maintain a good grades and maintain a good and healthy lifestyle. We need a good eyesight, and also we should be not colorblind.
And yun lang. And study for any career that you want to pursue in the future. Make a good, since madalas naman tayo sa computer, hanap na kayo, research on what are the good careers to pursue for the future, and good luck. Again, happy 95th anniversary or Foundation Day, and maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. And again, good evening or good morning, and bye-bye. Thank you very much, Captain. Our second resource speaker lives in Sarmiento, Balagtas. He is happily married with his wife and 3 children. He graduated in GRI in the year 1998 under the section of Diamond and under the guidance of Mrs. Susana Santos. He entered the Philippine Military Academy and became part of PMA Class 2005. He chose the Army branch of the military, and now he is the current Chief, Plans Branch, and Assistant Chief of Plans, Programs, Policies, and Budget Division Office of Civil Military Operation in the Armed Forces of the Philippines. Resilience, let us welcome our guest speaker, Major Tim Cunanan Clavel. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Major Tim Cunanan Clavel, nakatira sa Sarmiento, Balagtas, Orion, Bataan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ibinigay sa akin ng ating alma mater para makapagbigay ng ilang mensahe at magsilbing inspirasyon, lalo na sa mga estudyante na gusto ring tahakin ang propesyon ng paglilingkod sa bayan. Ako ay nagtapos ng Jose Rizal Institute, Orion Campus noong taong 1998. Isang ordinaryong estudyante, isang average student na nagtapos ng walang anumang awards or karangalan or medalya. High school pa lang ako, pinangarap ko ng maglingkod sa bayan. At pinangarap ko nga na maging isang piloto ng Philippine Air Force. Kaya't naging aktibo ako sa CAT or yung tinatawag na Citizen Military Training. At nagsumikap ako na maging isang cadet officer nung 4th year high school kami. Yung mga pinaka-ayaw kong subjects ay yung mga subjects na involve yung numbers. Lalong-lalo na yung accounting, physics, trigonometry, algebra at iba pa. Yung mga favorite subjects ko naman, siyempre yung Filipino, history, PE at yung recess. Lahat ng mga teachers namin noon magagaling. At alam ko hanggang ngayon naman, yung mga teachers ng GRI, magagaling pa rin yan. Makita mo sa kanila yung passion at motivation na maturuan yung mga estudyante ng mabuti upang matuto. Lahat ng mga naging teachers ko noon naging paborito ko. Gaya ni Ma'am Estacio, Ma'am Fe and Lolit Mateo, Ma'am Bautista, Ma'am Baluyot, Ma'am Teodoro, Ma'am Apolinario, the Ma'am Vergara Sisters, Ma'am Sena, Ma'am Laksamana, Ma'am Julie, Ma'am Jane, Ma'am Anisete, Ma'am Bantog, si Sir Mike Tico, and Sir Litag. Currently, ako isang officer ng Philippine Army. Hindi man ako naging isang piloto, ngunit natupad ko pa rin ang aking pangarap na maglingkod sa ating bayan. Ako ay membro ng Philippine Military Class of 2005. Sa kasalukuyan, ako ay branch chief ng Plans Branch ng at Assistant Chief ng Plans, Programs and Policies Division o ng Office of the Civil Military Operations ng Armed Forces of the Philippines. Siguro yung mga naging challenges ko noon, no? Unang-una yung bago ko narating yung profesyon na to, unang-una yung pagpasok ng PMA. 3 beses akong nag-exam sa PMA, 2 beses akong pumasa,
at isang beses akong bumagsak dun sa written exam. Yung pangatlong take ko, doon ako nakapasa ng entrance exam and yung medical exam. Nag-exam din naman ako sa ibang university sa Manila, no? Like yung Mapua, UST, UP, hindi ako pinalad dyan, no? Kasi may quota lang noon. Subalit, hindi nga ako pinalad, no? Maging dun sa mga in-examan ko, wala, hindi ako pumasa dyan. Kaya nag-college muna ako ng 3 taon sa ating bayan o sa ating probinsya, Balanga. Civil engineering yung course ko noon. Another challenge is yung nung pumasok na ako sa PMA, no? Yung isang taong na hindi ka makakauwi. Although lahat namang yun ay nagbunga. Nung nag-graduate ako sa PMA, noong 2005, na-assign ako sa Mindanao. Nag-serve ako sa Army unit doon ng 8 taon. Mostly ay combat and field duties, fighting yung CPP, NPA terrorist, MILF, at yung BIFF. Minsan, 6 months, hindi ka makakauwi, no? But kasama yun sa trabaho, kasama yun sa sinumpang kong ulit. Buti na nga lang, merong cellphones at mga telepono na nausok. Kaya't nakaka-communicate ako sa aking family. Na-assign din ako sa Visayas, no? Specifically sa Panay and Negros Island ng 2 years. Nabigyan din ako ng pagkakataon na maging teacher nung ako ay na-assign sa training institution ng Philippine Army. Ang kaibahan nga lang ay yung kurso at yung mga taktika na pang-militar at mga karanasan ko sa field yung aking itinuturo. In terms of work and salary naman, no? Siguro masasabi ko na yung pagiging member ng Armed Forces ang isa sa pinaka-stable na trabaho. At masasabi ko rin na malaki ang sweldo, no? Ang isang lieutenant or yung teniente or yung bagong graduate ng PMA or Officer Candidate School ay may base salary na 49,000 at gross income na more or less 60,000. No? Ang katulad ko naman na rank, no? May base salary kami na 62,000 and gross income na 90,000. No? Sapat na para suportahan yung aking family. Ngayon, ang may papayo ko lang sa inyo, no? Sa mga graduating students ng GRI, unang-una, ano ba naman dapat gawin para makamit mo yung pangarap at malampasan mo yung mga challenges na pwede mong harapin? Una, huwag mong kalimutan o huwag nating kalimutan na magdasal at tumawag sa Diyos. Ito yung pinaka-importante sa lahat, no? Seek guidance tayo palagi sa Kanya. Pangalawa, isipin mo na kung ano man yung pangarap mo na ito, no? Ito ay para sa iyo, para sa magulang mo, at para sa magiging pamilya mo. Pangatlo, huwag kang susuko o huwag mong susukuan ang iyong pangarap. No? Sabi nga ng isang tula, no? Rest if you must, but don't quit. Hanggat kaya mo na tuparin o gawa ng paraan para matupad ang iyong pangarap, gawin mo. At pang-apat, gawin mo nga yung lahat upang makamit ang iyong pangarap. Mag-aral mabuti. Ito lang yung maituturong natin sa ating sarili at sa ating pamilya, no? Lalong-lalo na sa ating mga magulang. Huwag natin silang kakalimutan pag tayo ay nangangarap. At sa mga gustong maging officer ng Army or Navy or Air Force, no? Kuhanin ko na yung pagkakataon na ito. Nandyan ang Philippine Military Academy. Nandyan din ang Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force Officer Candidate School. Kung hindi man kayo pala rin sa PMA at matupad ang inyong pangarap para maglingkod sa bayan, pwede kayong mag-aral sa mga institusyon na yon. Ang kondisyon nga lang doon is tapusin nyo yung kung ano man yung kurso na halimbawa after nyo ng high school, kumuha kayo ng
4-year course or 5-year course, no? Tapusin niyo muna 'yon. Magtapos kayo doon and then mag-apply kayo ng sa officer candidate school para maging isang officer, no? At makapaglingkod sa bayan. Yun lamang po. Sa muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa pamunuan ng GRI sa pagkakataong binigay sa akin para makapagbigay inspirasyon sa ating mga estudyante. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang GRI, at mabuhay po tayong lahat. Kanina sa kataasan, ngayon naman kanina sa kalupaan, dumako naman tayo sa katubigan. Our third resource speaker used to live in Kamachile, Orion, but now he is living in Kobe, Japan, together with his lovely wife and daughter. He graduated in GRI in the year 2003, Section Emerald, under the guidance of Mrs. Adoracion Apolinario. He took up Bachelor of Science in Maritime Transportation in Maritime Academy of Asia and the Pacific. Right now, he is in Japan because he is working in the HSEQ department of Hachuma Steamship Company Limited as the assistant manager. So without further ado, let us welcome our resource speaker, Mr. Tristan James Bautista. Hello and good morning to everyone. I am Tristan James Bautista, a graduate of Bachelor of Science in Marine Transportation and currently living and working at a Japanese ship management company here at Kobe, Japan. I graduated GRI batch 2003. Naalala ko pa that time. Nagsimula ako at pumasok ako ng GRI sa Rumble section. And then, gumraduate ako na nasa second section na ako, which is a big achievement for me that time na na-prove ko sa sarili ko na kaya kong mag-improve from time to time, which is I did that time na from Rumble section going to second section. Wala akong masyadong mga special memories except sa mga kopyahan, overnight with friends, just like that during high school. Because I'm just a simple student just trying to figure out how to graduate. That time, actually, wala akong honor or walang recognitions na kahit ano. Simply, I graduated GRI last 2003. That's it. And I was at your stage, just trying to figure out kung anong magandang path para sa akin para maging success. I remember that time also during career guidance, which is lahat ng successful stories nila. Pwede mo siyang gamitin para ma-inspire ka. Pero never in my life, or hindi talaga pumasok sa isip ko that time na I'm here talking to you and just trying to share and inspire you for my successful story that I have. And I hope na matulungan ko din kayo mapili at piliin kung anong tamang path for your success. I'm currently working at Hachuma Steamship Company, a Japanese ship management based at Kobe, Japan, as an assistant HSEQ manager. Our main job is doing some ship inspection, doing some incident investigation just in case there's any accident for our managed vessel. And most of the time, I'm just doing some documentation for our managed vessels and sharing some useful information through a memo or through a circular, just sharing them how to do this and how to operate safely on board. But before that, sumasakay din ako sa barko. My last sea-based duty was way back 2017 pa. And bumaba ako is November 2017 before I switched to land-based job ng January 2018 until now, January 2021 na, almost 3 years na ako nagtatrabaho as an assistant HSEQ manager. Ano nga ba ang expectation natin sa barko? Normal expectation, mataas na sahod, which is totally correct. Isang kapitan sumasahod ng around $8,000 a month. Almost 400,000 pesos a month. Kung i-convert natin.
Pero ang malaking sahod na yan ay may katumbas na malaking responsibility sa barko. As a ship's captain, ikaw ang representative ng company, ng owner ng barko. Kaya kailangan mong i-ensure na safe ang tao mo, safe ang barko mo, safe ang cargo na dinadala mo. Dahil dyan kumikita yung owner ng barko. Kaya kailangan mo sa kanila siguraduhin. At ikaw ang may overall responsibility sa lahat ng yan. Once meron kang hindi na fulfill dyan, yun ang magiging problema. Ang problema ng barko ay problema ng kapitan. Kaya you have the overall responsibility na dalhin ang barko na safe from one place to another. Daling maging seaman. Unang-una, malayo ka sa iyong pamilya. Dalawa, minsan mayroon kang time na wala kang tulog sa isang araw, or kung susertahin ka pa, 2 araw kang walang tulog. Minsan madaming problema at madaming stress sa barko, including sa mga kailangan mong documents na matapos bago dumating, o mga monthly. I remember nung nagsisimula pa lang ako yung may pinakamababang rango sa barko. Ako yung utusan. Kahit na nagpapahinga ka, tatawagin ka para gawin mo lang isang bagay na papagawa nila. Minsan, lagi ka pang pinapagalitan kahit alam mong sa sarili mo na wala ka naman naggawa. That's the point na alam mong mahirap. Pero, kailangan mo na lang isipin na one day, magiging katulad ka din sa kanila. You will be stepping on their shoes, making doing same responsibility as them, at someday magiging kapitan ka din. Just a piece of advice, those who wants to take maritime profession as their career. Hindi siya magiging madali. Kailangan mo ng sipag at tiyaga. Kailangan mo din maging dedicated sa trabaho mo, ibigay mo yung passion mo. And kailangan mo lahat na ito para ma-achieve mo yung goal mo, which is to become a captain or to become a chief engineer. Along the way, madami kang may experience dyan. It's either good experience or a bad experience. But don't let the bad experience stop you from achieving your goal. But be motivated for that bad experience to achieve your goal. Motivate mo yung sarili mo para ma-achieve mo yung goal, which is maging kapitan or maging chief engineer. Lastly, before I end this talk, to become successful, always believe in yourself that you can do it. Because for me, isa lang ang iniisip ko lagi. Kung kaya ng iba, kaya ko din maging successful. So, I never stop until I reach my goal to become a captain. And that's all, and I hope I inspire you a lot for this talk. Thank you very much for listening. Okay, thank you Tristan sa stories ninyo. Napaka-inspiring lahat ng mga sinabi nyo. Sana yung mga estudyante namin nakinig sa inyong lahat at nakapulot na magandang balita para sa inyo sa lahat ng na-accomplish nyo ngayon. Thank you. So, mga students, baka gusto nyo na magtanong. Ito po kay Mr. Tico, ipapasok ko po. Okay. So thank you so much, Ma'am Jane. Yun nga, we welcome all questions from you students. Hearing from them, I'm sure you want to find out more about the world, for example, of aviation, the world of the military, and the world of the sea world. Okay, questions? Baka bago namin ibigay dito yung mga tanong na nakuha na namin before, unahin siyempre namin tanong ninyo, mga naka-join dito ngayon. Okay? And as you ask question, we request that you open your camera, of course. So doon sa unang katanungan, no? Kung ano-ano ba yung mga branches of service ng military. Number 1 dyan is yung Philippine Army, which is doon kami napapabilang, no? Another branch of service is yung Philippine Air Force and yung Philippine Navy.
Sa Philippine Army, usually nagbo-volunteer yan. Like us, kagaya namin, nag-volunteer kami na mag-join ng Army. Sa Air Force naman, usually merong exams. Ganon din sa Navy. Ngayon, kung hindi ka makakapasa or kung hindi ka papala rin na makapasa doon sa exams nila, like usually sa Air Force, sa mata yan, tinitingnan nila yung kung yung vision mo ba pwedeng pang Air Force. So kung halimbawa na hindi ka pumasa doon at napuno na yung quota ng Air Force at saka ng Navy, automatic ikaw ay magjo-join ng Army. So yan yung tatlong branches of service na pwede mong samahan pag nag-PMA ka. Ngayon, kailan ba usually napipili yung mga branches of service? Usually yan, nung time namin, pagka third year namin, doon na kami pinapili ng branch of service. Kukuha ng isang maliit na papel, ililista mo doon kung saan mo gusto mag-join. Sabi ko nga kanina, nag-join ako, nag-volunteer ako sa Army. Yung iba nilalagay lang ng Air Force. Ngayon, sabi ko nga, kung maraming nag-signify, nagkakaroon ng exams, nagkakaroon ng mga test. Ngayon, kung hindi nga pala rin, yung names nila automatic malilista doon sa Army. So yun, yung sa inyong una at pangalawang katanungan. Sa pangatlong katanungan, paano ba namin tinatrato yung mga LGBT sa PMA? Honestly, sa ngayon meron naman na tayong kumbaga equal na yan, no? Equal na yung pagtrato ng AFP sa mga LGBT members, no? But sa experience namin, no, kung sa observation namin sa mga classmates namin, although alam namin na meron yan na mga LGBT members, no? Pero during those times na nagti-training kami, hindi namin nakikita sa kanila yan. Kumbaga, napaka-professional. Hindi nila pinapakita na sila ay isang gay or sila ay isang tomboy. Basta natural lang. Kung natural lang yung pagtrato nila, kung paano tinatrato yung mga lalaki, yung mga babae, ganun din, paano pagkilos nila, ganun din sila, no? So, kumbaga equal yan, walang discrimination na nangyayari doon sa PMA. Kaya sabi ko nga kanina is very professional yung mga kadete, no? And lastly, paano ba namin kung i-recommend ko raw ba yung yung isang LGBT ay mag-join ng PMA? Of course, lahat naman tayo ay free na mag-apply or mag-aspire na maging isang military. And I am encouraging, no? I am encouraging everyone. I am encouraging kung sino mga interested na mag-join ng PMA, mag-join ng military and mag-join ng PMA. Camera, of course. May ano? Ma'am Jane. Kasi Ma'am Connie. Ako may additional kasi ang kasama ko seaman din. Pero of course, hindi naman siya professional. I remember during the time that my kids are thinking of the first question that they want. Si LJ gusto niya mag-seaman. Si Paulo nanguha ng yung gusto ko nanguha din sa yun is mga app. Pero remember the word of their dad. Mga anak, kung pipili kayo ng kurso, siguraduhin nyo, nakasama nyo ang pamilya nyo. Mahirap yung malayo sa pamilya. I'm glad that TJ has his family with him. Hindi ko naman siyempre masama ito sa aeroplano yung asawa niya. Pero yun siguro isang consideration din. So yung mga estudyante naghahanap ng kurso nila ngayon, iniisip nyo magkano kikitain, magkano. But out there in the world, you're going to raise your family. I'm sure isipin nyo din yung future nyo sa kursong pipiliin nyo. What about the next thing is, what about the family that you're going to raise? Kumusta naman kaya sila when that time comes? Okay? Yun lang yung isang tip na nakita ko. Kaya hirap ng pamilya. Si Sir Mike naranasan din niya mag-OFW. Kasi most of the people these days ay
walang maganda, mabuti hindi maglilingkod sa bayan. Of course, kanya-kanya silang kanya-kanyang choices. Pero isang bagay na wag mo overlook ay family. Diba? Si DJ kasama ang family, si Tonton may time uuwi sa family, pero yung course nyo o yung kurso nyo na malayo sa pamilya, think about it. Thank you. Madagdag ko lang. So ako is in sa low-cost carrier. So usually, para makatipid yung company, kung lang yung layovers namin, kung lagi kami sa Singapore, Narita, Incheon, or Jakarta, madalas nun, one day lang kami doon, then pabalik na agad sa Pilipinas. So, yes ma'am, we spend a lot, as a pilot in our local carrier, we spend a lot of time here naman. Ma'am, may addition din ako ma'am regarding sa statement ni Ma'am Stasio. Dahil nung sumasakay ako almost sometimes 9 months, 13 months ako sa barko na hindi kasama yung family ko. That's why I took the chance when they offer me the land-based job here in Japan. So, may time akong makasama yung family ko, and then every time na uuwi ako sa hapon, naabutan ko sila. So, it's a good chance for me na magtrabaho na maging successful, and at the same time, kasama ko yung family ko sa pagiging successful and kasama ko sa buhay dito sa Japan. Kaya yun yung pinili ko din. Kaya nandito ako ngayon sa Japan at pursuing my job as a captain and working as assistant at CCTV manager. There is a phone-in question here from Tiffany Azurin. Ang question po niya ay, anong subjects po ang mahalaga namin dapat mas tutukan? Kumartin po ang aming pipiliin. Siguro sagutin na rin yan later on ni Sir Ton, no? Kasi pwede rin naman yun. So, unahin ko Sir Tristan, yung po natanong ni Miss Tiffany Azurin. Sa pagiging sa maritime, mostly kasi pag sa navigation, two types yan eh. It's either marine transportation and marine engineering. Ang marine engineering is mostly sa mga technical subjects pertaining sa maintenance ng makina ng barko. Then sa navigation, mostly dyan ka magpo-focus sa mga number. Kaya mostly sa math. And then, too general din kasi ang sa marine transportation dahil kailangan mo din yung weather. Lahat ang navigation is about number. Kaya may mga computation dyan. So, marine transportation, magpo-focus ka sa math. And then, sa marine engineering, mag-focus ka ng technical. Mga technical subjects. Saka yung mga ibang, mostly sa ganyan lang. Technical subjects ang marine engineering, then number subjects ang sa marine transportation. Okay, thank you so much, Captain Tristan. How about Captain Ton? Actually, to sa amin, actually, ang pagiging airline pilot, any course pwede mong piliin. So, it's better to pick a different course na non-related sa aviation para in case na hindi matuloy yung pagiging piloto mo, meron kang backup, other field of expertise na pwede mong gamitin for a different career. So, regarding after mong mag-college degree, pwede ka na mag-join the military pa rin to pursue your flying experience there, or you pay for your own training. Marami namang flying schools dito sa Subic, sa Clark, sa Manila meron. Or before pandemic, like our company, merong sariling cadet program. They will train you. Sila ang gagastos lahat. You have your entrance there. So, madalas na subject na kailangan nila, basic math lang, computations lang, addition, subtraction lang. Yun lang ang doon. Pero sa akin, ang ma-advise ko, since we're already na computer age na, so mas maganda improve niyo yung
anything related in computer. Tapos, lahat naman ng kabataan naglalaro ng mga mobile games. I think, in some way, it has an advantage. It always enhance our eye-hand coordination, which is very important sa amin. Kasi we always monitor our instruments in the aircraft while flying. Also navigating, computing, kung pasok pa yung fuel namin. So it's basic addition, subtraction lang. Makakarating kami sa destination namin. Okay, thank you so much. But may ask, would you agree, Sir Ton and Sir Tristan, that mahalaga yung geography na part ng social science, ano? Sa amin, it's geography mostly kailangan din. Dahil siyempre sa navigation, kailangan malaman mo kung saan ka dadaan. For the airline kasi, it's either diretso lang sila. Sa amin kasi madami ka pang lilikuan. Kaya kailangan saan mo papadaanin yung barko mo, saan ka mas safe. And may mga iniiwasan ka din ng mga mabababaw na dagat. Hindi ka naman porket may tubig ay idediretso mo na yung barko. Kaya sa amin mahalaga ang geography. Yeah, same din sa amin. Especially if you're nag-start ka pa sa career as yung nag-gain ka is student pilot, i-introduce ka nila sa basic navigation. So you just fly from area to area. Magkakaroon ka lang ng mga visual reference going from point A to point B. Paano ka pupunta doon? Ano ba mga reference mo? May mga palengke ba doon? Mga ganun. Itong bundok na to is a reference. So kung nandun ka, malalaman mo papunta doon sa kabilang point para makarating ka ng destination. It's part of the basic navigation lang. Especially pag there's a visual flight rule, meaning ang ibig sabihin nun, you rely on the visual sa lahat na nakikita mo sa labas para makarating ka sa destination mo. Okay, thank you, Sir Ton. And may nag-tweet pa rin dito about finances or the tuition fee or scholarship grants available, if there are any, or kung hindi man, ano yung mga paghahanda financially if they want to have the same profession as yours? Ikaw muna, Tristan. For me, sa akin kasi graduate ako ng MAAP. So basically, scholar kami ng MAAP. Kaya wala kami masyadong ginastos. Only yung mga personal personal na gamit lang namin ang gastos. Lahat yon is sa pag-aaral namin ay libre. Even though pati yung OJT namin ay libre siya, sagot siya ng school namin. Pero kung hindi ka papasok ng MAAP or ng PMMA, engage yourself na malaki yung gastos. Pero may isa ng academy ngayon sa Laguna, yung NYK Academy, which is study now, pay later, na after mo mag-graduate, sasakay ka na din sa kanila sa mga barko nila. Pero kung sa mga private institution ka lang mag-aaral, malaki yung mga gagastos mo kasi mostly ikaw lahat ng mag-shoulder lahat ng gastos. Yes, sir. Gaya nga ng sinabi ko, may 3 ways para kung gusto mong mag-join ng airline industry. So, if you join the military, wala ka masyadong gagastusin din. If you join the cadet program, actually, yun lang. Hindi ko alam kung kailan ibabalik kasi we're still under pandemic. Pero, I think, ngayon ang natirang I think may 4 or 5 batches ng cadet graduates yung Cebu Pacific. So they didn't pay anything. Yun lang, they took the entrance exam, mga interviews, and that's it. So nag-training sila ngayon tapos na lumilipad yung iba. Then yung sa akin, katulad na sa akin, kasi ako wala akong idea before. Gusto ko lang lumipad nung time na yon after ng high school. So, I paid for my training. Ang school na pinuntahan ko is a 4-year course, college degree. So, 200 hours lang naman yung minimum requirement para maka-gain ka ng commercial pilot license. So, within the 4-year course ko nun, dahan-dahan, magbabayad ka, lilipad ka, minsan 10 hours or 20 hours a month, ganon. Hanggang sa madating mo lang yung
ma-meet mo lang yung requirement na 200 hours flying time. So sa akin, medyo masasabi ko malaki-laki yung ginastos ng pamilya ko. Marami kaming baboy na binenta, mga lupang sinanla para mabayaran yung mga expenses sa school, sa training ko. Okay, question, Tristan, para sa iyo to. Ano po yung disadvantage ng babae sa lalaki kapag nag-marine engineering? Wala pong disadvantage, depende sa sarili mo. May isang graduate na JRI, babae siya. Marine engineer ang take niya. Kung kilala niyo yung si Wendilyn Caneo, nag-abot kami sa MAAP. Marine engineer yung course na tinake niya sa MAAP. So, success din naman siya sa pagiging marine engineer niya. So, walang disadvantage sa pagdating sa ganyan, babae o lalaki. Ay, Ton, ikaw, baka may gusto kang kung ano yung disadvantage ng babae sa lalaki na pilot o pilota? Wala naman ding same lang sila ng siguro advantage ng babae kasi puro yung mga senior mong mga kapitan, mga kalipad mo, mga lalaki yan eh. So ako, nung nagsisimula ako, as a junior, lagi kang nasisigawan ng senior mo. Pero na-observe ko, pag babae yung kalipad nila, mabait sila sa kalipad nila. I would say that's an advantage. Ayan, advantage pala ng babae. Okay. So, ngayon, marami ng mga babae na nag-join ng airline. Okay, thank you. Meron pa bang gusto magtanong sa inyo? Hanggat nandito sila? Yes, Andrea, you're raising your hand. Open your mic. Pwede daw po yung malabo mata sa marine. Pwede ka naman magsalamin, kaya okay lang yun. Ako, malabo din yung mata ko, kaya okay lang yung malabo yung mata. Basta hindi ka colorblind. Yun yung importante, hindi ka colorblind. Okay, thank you. Sino pa gusto magtanong? Hanggat open pa sila dito. Huwag na kayong mahiya, it's your time. Para alam nyo kung ano yung mga gagawin nyo. Dave Vincent Santos, sige, open your mic. Ito, good morning. Yung tanong ko po kay Sir Tristan. Kung kumuha po ba kami ng mechanical course, pwede pa po ang makasampa sa barko? Yung various ways. You mean yung magme-mechanical engineer ka din, mag-ship ka papuntang maritime? Opo, parang ganun. May mga ganung courses na ina-apply sila ngayon. Ewan ko lang kung sa MAAP ay nagpo-provide pa din sila ng ganun na magiging bridging ka lang na from mechanical engineer gagawin ka na lang marine engineer. May mga kasama din ako na galing sa ganung bridging program, which is from any engineering courses like mechanical and electrical yata din. Papunta silang maritime profession. Pwede yun. Pwede yung ganun. May mga nagpo-provide ng ganung mga program. Ewan ko lang sa ngayon kung nagpo-provide ba din sila ng bridging. Pero it's better kung may plano ka talaga na mag-maritime, magdiretso ka na lang ng marine engineer para hindi na masayang yung iti-take mo na 5 years as mechanical engineer din. Magta-transfer ka at mag-bridge ka papuntang maritime profession. Habang nag-isip sila ng tanong, meron lang ako isisingit na patalastas na, if you allow me. Ito ibigay sa akin ni Ma'am Cory na isama ko raw dito kasi dito ko yung piniling isama sa uniform career itong advertisement na ito o promotion na ito. Ano ba ito? Yan. Philippine Go. There are promoting they're hiring Navy, actually. Philippine Navy hires college and high school graduates. So listen up, grade 12. Naval Officer Candidate Course and OCC for sailors and marines. Ito lang yung mga requirements natin. Original photocopy, original and photocopy of NSO birth certificate. NSO pa ba ito? O PSA na? PSA na to. Original and photocopy of transcript of records, which you can get from the school. Original and photocopy of college diploma. O siguro high school diploma rin pwede. Then 2x2 colored ID picture with white background. Accomplished application form.
Yan. Must be, ito yung mga dapat mga qualifications. Must be a natural-born Filipino citizen and of a good moral character. Must be between 21 to 29 years old, unmarried, and with no child to support. Dapat binata. Graduate of a 4 or 5-year baccalaureate degree, preferably technical courses. Height of 5 feet for both male and female. Must not have any pending civil or criminal case, physically and mentally fit. For training, must have complete 1 set of 4 front anterior teeth and at least 3 molars back teeth on both upper and lower, pati palang ngipin, sinecheck, kompleto dapat ngipin. And must pass the AFP service aptitude tests, IQ tests, and a special written examination. Must pass the physical fitness tests. Yan. Yun ay para sa Navy, sa Marines naman, almost the same, pero must pass the... Pero ito rin yung, yung benefits dito, yung allowances. Earn as much as 45,416 pesos while on training. Training pa lang yan. As officer candidate, equivalent to salary grade 19 while on training. Earn as much as 51,679 upon graduation, with the rank of ensign second lieutenant, equivalent to salary grade 20. Earn additional longevity pay of 10% of the current monthly base pay compounded every 5 years of active military service. Benefits and privileges: free medical, dental, including dependents, insurance, billeting, and housing privileges, leadership and other skills training. Then meron din basic seaman course na ino-offer sila. So halos ganun din naman yung mga basic marine basic course, merong for sailors and marines. So yun ang patalastas na somehow related dito sa career na ito na pinapakinggan natin ngayon. Thank you, Ma'am Jane. Yes, Yayan. You're raising your hand. Yayan. Hello po. Tanong ko po kay Sir Ton. Dapat po ba good set of teeth kapag pilot po? Actually, hindi naman din siya masyadong requirement. Pero nire-record yung dental sa kaapnad, civil, yung parang LTO namin. Nire-record dun yung dental dental record mo para ma-identify ka lang. Yun lang. It's not really a requirement, pero syempre for better presentation of yourself na mas maganda kung maganda yung ngipin mo. Yes, sino pa? Sino pa yung gusto magtanong? Grade 12? May nag-message po rito, Ma'am Jane. Ano daw yung happiest part of your career? Ano ba yung, alam namin mahirap yung being a pilot or being a seaman, pero ano yung pinaka-rewarding part of your career? Thank you. Sa akin muna, sa pagiging seaman, syempre nakakapunta ka sa sa iba-ibang lugar ng libre na wala kang binabayaran, nakakagala ka. Yun yung pinakamasaya na yung iba nagbabayad para makapunta sa ibang lugar. Ikaw, sasakay ka lang ng barko, magtatrabaho ka sa barko, then pag pumunta ang barko sa isang lugar na maganda, pwede kang pumunta at makakagala ka ng libre. Then, sa pagiging din, kailangan mo lang din i-enjoy yung trabaho mo. That's all. Enjoy lang para kahit mahirap yan, i-enjoy mo lang. Yeah, sa akin, same lang din. Actually, we have benefits na makaka-travel kami kasama yung first degree family namin. May libre silang ticket. Sa amin, 6 na set ng ticket yung libre sa kanila. Then, pag naka-perfect attendance kami, meron kaming 2 ticket na libre. Pwede namin ibigay kahit kanino, pero sa kasamang palad, hindi ako laging perfect attendance due to sick leave, may mga ganon, emergency leave. Isang benefits yon. So, like I said doon sa video, may mga layovers kami. Mag-stay kami ng almost 24 hours sa isang destination. Siyempre, paborito ko rin yung Japan. We go to Nagoya, Osaka. Yun ang best sa akin, yung Nagoya and Osaka. Then, pangalawa, the best part is yung view nga. Every time nalilipad ka, napakaganda lagi ng view. Laging bird's eye view.
And last is when you fly the aircraft, ibang experience talaga siya. Yes, para sa'yo, Tristan, para po Sir Tristan, ano po tatahakin na training ng mga port class? Ano daw yung tatahakin na training ng port class? Yan yung may pinakamahirap na parte ng buhay sa mga magiging port class student mo. Bawal kang maglakad, lagi ka lang naka-double time, lagi ka nakatakbo. And then, ikaw ay laging inuutusan, ikaw ang pinapahirapan. Simpleng pagkakamali mo pa lang, papahirapan ka agad, may parusa na kayo. Hindi lang sa sarili mo, but buong class nyo ay magdudusa pag may isang nagkamali sa class nyo. And then, masaya naman yung gano'n dahil doon yung mabubuo yung banding nyo as a class. As a class. Then, may time pa din naman kayo mag-aral, pero yung expect mo is mahirap yung pinakaunang taon mo sa MAAP. Pagka na-solve mo na yun at nakalampasan mo na yung unang taon mo, yung mga following year mo, madali na para sa'yo, and yung mo na lang is yung graduation. Basta nalampasan mo yung unang taon, madali na ang mga susunod na taon para sa'yo. Basta mag-aral ka na lang. That's all. Meron nga mga program yung ibang company which will train you for free. Meron din, alam ko meron na rin flying school na nag-fly na okay. Yun lang. Paalala lang ako mga bata, mabuti yan, mabuo kayo ng pangarap nyo. Dahil nangangarap kayo, you cannot do away from, lahat sila magkukwento ng hirap. Pero be inspired with their stories. Okay? Kasama sa sa pagbuo ng pangarap. Yung pera would come sa second Pero pag magbubuo kayo ng pangarap, I suggest mangarap muna kayo, pangalawa na lang yung sweldo. Just enjoy what you're doing. Kung mag-aaral kayo ng mabuti. Pag may reward dyan pabalik. Yung hirap sa pag-aaral, may bayad pagbalik. Mag-train kayo, alam yung training yon, biyahe lang yon. You pass through it. Tama, mga piloto yan at mga biyahe lang ng buhay yan. Daanan nyo, huwag kayong tatambay. Pag tinambayan nyo, magdadrop kayo. Okay, daanan nyo lang. Pag nalagpasan nyo, meron din yung kapalit. Okay? Just be focused. Okay, go for it. Okay, ito, additional po question. Okay, ano po yung mga school na pwede pasukan kung gusto mag-pilot? May available po ba sa Bataan? Sa Bataan, wala. Subic ang pinakamalapit sa atin. I think there's 8 for flying schools na nag-ooperate sa Subic. Then, 2 sa Clark. Yun ang pinakamalapit sa atin sa Bataan. Okay, so with the permission from Sir Captain Ton and Captain Tristan, yung may mga tanong pa pong ibibigay sa amin ay na hindi na natin ma-accommodate ngayon o baka may maisip mga bata na tanong later on, ay isa-send ko po sa inyo via email and kindly reply using again the video recording. Okay lang po, Captain Ton and Captain Tristan? Yeah, okay lang po. Yes, sir. Okay, salamat po for accommodating us. Thank you so much. So, now we end. Sige, Ma'am Jane, you can have the closing. Yes, Tristan, thank you, Jera is proud of you. Wala. Ingat ko lagi. J-R-I,